So what's up mga homies? So kasama natin ngayon si Sir Morris. So isa siyang seafarer. So sir, paano niyo po na nalaman tong page namin, yung Notorious Motorsport? Sa Facebook. So sa Facebook po, tapos nagpunta ko kayo dito. So matagal na ho ba kayo nakasubscribe sa page namin? Oo, matagal lang. So si Sir galing pa ho sa Quezon City. So papakita lang natin kung anong pinagawa ni Sir ngayon. So Sir, ano ba pinagawa niyo ngayon sa amin? Cooling sounds. Headers, intake, front mount intercooler. So, ito lang sir, papakita ko lang yung pinagawa namin. So, what's up mga homies? So, nandito tayo ngayon sa kotse ni Sir Morris, no? So, ito yung ginawa natin. Gumamit tayo ng dual muffler tip na HKS. So, ayan, napapansin nyo, ang gamit namin, pag mga turbo diesel, 2.5 na piping. Hindi kami gumagamit ng 3 inches kasi nag-lose power siya. So, ito yung ginawa namin, 2.5 inches. Kasi, karamihan ng mga ginagamit sa Thailand or sa ibang bansa, ang gamit nila is 2.5. Hindi sila nag-3 inch. So, bakit kami hindi nag-3 inch? Kasi pag 3 inch, mostly, yan, kailangan ng remap or retune. So, ginagamit lang namin 2.5 para kahit hindi magpa-remap si customer, may horsepower na kagad na gain itong ginagawa natin. So, ito na yung pinaka, resonator or yung pinaka-muffler niya. Nandito sa likod, tapos naka-muffler delete na tayo. Kasi kung mapapansin nyo, yan yung bracket namin. So, gamit namin 304 stainless. Hindi kami gumagamit ng mga 202 na stainless. Kung mapapansin nyo, maraming mura ngayon na gumagawa ng exhaust. Ang gamit nila kasi mga 202. So, paano ba natin malaman kung 202? Unang-una sa kulay. Tapos, syempre, medyo maano sila medyo ma-brown. Hindi kagaya nitong 304. Makintab siya. Yung mga welding namin, nag-gold siya. Nag-fish scale siya. Dahil gawa nga ng 304 siya. So, mas madulas yung 304 compared kay 202. Kaya kay 202, kung mapapansin mo, sabog-sabog yung welding. So, yung ginagawa ng ibang shop, pinapolish na lang nila. Para hindi makita yung sabog-sabog na welding nila. So, sa amin, ayan, pinapakita namin talaga na 304 talaga yung stainless namin. Kaya malayo yung presyo namin doon sa mga ibang shop. Sobrang baba ng presyo. So, ito, syempre sa amin, nilalagay namin ng flexible pipe. So, para saan ba tong flexible pipe? Itong flexible pipe na to, ginagamit namin yan para maiwasan natin yung vibration. Saka, syempre, dito nag-ano yung exhaust natin Dito tumatagal. So, yung ibang shop kasi, hindi gumagamit ng flexible. Exhaust lang talaga. So, kaya madaling maputol yung mga exhaust nila. Unlike sa amin, gumagamit kami nito para yung vibration, yung pinaka-impact, dito lahat napupunta. So, yan ang purpose niyan. So, ayan, gumamit din kami ng downpipe. So, yung downpipe namin, tinanggalan namin yung catalytic converter niya. So, ayun yung catalytic converter. So, para maiwasan natin yung pagbabara doon, yung pag-filtering, ginawa natin siyang free flow para dire-diretso yung labas. So, ngayon, pakinggan natin kung magiging tumingin. So, what's up mga homies? So, eto na. So, ginawa natin siya ng front mount intercooler. So, yung front mount intercooler, ano bang purpose nga nito? So, itong front mount intercooler, ayan siya. Itong mga plastic na to, itong mga rubber na yan, itong mga hose na to, pagka kasi humahataw tayo, sumiskip siya. So, ang purpose itong ganito, itong stainless, syempre para matigas siya. So, pag humahataw ka, hindi siya nag-i-squeeze na ganun. So, yung pinaka-velocity niya, hindi siya nagka-crumple, nakakaano siya ng power. So, syempre, continuous pa rin yung hangin na pumapasok. Dito yung front mount intercooler. So, para saan ba siya? So, pag pumapasok yung hangin na malamig papunta dito, syempre, ito yung sumasalo. So, yung hangin na to, ang ginagawa niya, pinapalamig niya si turbo. Si turbo, pag mas malamig siya, mas madali siya mag-produce ng power. Yung air intake naman, syempre, yung hangin na papasok doon sa makina. So, lahat yan, importante yan, lalo na pag naka-turbo. So, itong front mount intercooler, syempre, unang-una, ang purpose yan, pampatibay din. So, bakit ba natin kailangan ng matibay na intercooler or FMIC? Syempre, minsan, pag umaakyat tayo ng Baguio, ng mga high altitude, talagang nagpuputukan itong mga hose So, ginagawa natin, pinapalitan natin sila ng stainless para mas maging matibay sila at para hindi pumutok. Tapos, syempre, para maiwasan din natin yung boost leak, kaya natin ginagamitan ng mga coupler at T-bolt. So, ito rin, yung pinaka-ginagawa namin, yung air intake. So, yun yung air intake na gawa namin. So, ang gamit namin dyan na filter is Tech. So, ngayon, pakinggan natin kung anong magiging tunog niya at kung pakikita namin sa inyo kung anong improvement, yung bilis na ginawa natin dito.
So Sir Morris, kamusta po yung improvement ng kotse? Lumakas. Lumakas, bumilis po ba yung tunog po? Kamusta naman po? Tama lang po yung tunog? Okay lang. Tama lang. So, na-meet naman po natin yung standards. Okay, sir. Thank you po, sir.